Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel. So pag-uusapan lang natin ang tungkol dito sa mainit na usapin na nangyayari po sa mundo ng social media. Tungkol ito sa bangayan ni Mr. Arjo Eliana and syempre si Tito Soto. So ang katanungan, bakit daw bigla na lang nag-iingay itong si Angeliana at binabanatan itong si Tito Soto at ang iba pang mga host ng Itbulaga? So mamaya pag-uusapan po natin yan. Pero bago po ang lahat, eto ang isa pang impormasyon tungkol kay Angeliana. Kasi merong nagsasabi na inalis daw or chinugi daw si Mr. Angeliana dito sa Itbulaga. Ang katotohanan po yan, siya mismo yung nag-resign sa Itbulaga at tumanggap siya ng ibang trabaho sa ibang channel. So eto nga po, Angeliana left Itbulaga after 21 years due to the lack of work caused by the COVID-19 pandemic in 2020. He resigned with a heavy heart to accept an offer to host a new noontime variety show called Happy Time on Net 25. So nag-resign po siya at hindi po siya tinanggal. Yun po yun. Meron kasi mga nagsasabi na ay tinanggal ka lang kaya ka ganyan. Nag-resign po talaga siya para po tanggapin yung offer ng ibang network. And ang dami nga pong nawindang doon sa naging revelasyon niya sa taong bayan nung nagla-live po siya sa TikTok. Grabe yung mga binitawan niya pong salita doon laban kay Tito Soto at sa mga Dapper Cats katulad na lamang ng sindikato daw sa Itbulaga. At isa daw doon si Tito Soto sa mga leader. Grabe, di ba yung mga paratang kay Tito Soto? At ang pinakamatindi pa dyan, may kabit daw si Tito Sen since 2013 hanggang ngayon. So kung susumahin, parang 12 years. Tapos, eto pa ang matindi dyan. Merong inireveal din si Mr. Angeliana na yung girlfriend daw, yung naging girlfriend daw ni Bossing Vic Soto, naging girlfriend din daw nitong si Tito Sen. Nagsabay pa. So grabe yung mga banat kay Tito Soto, 'di ba? Parang super below the belt naman ito, hindi na to pang showbiz. So ano ba yung dapat gawin ni Tito Soto, mga Kadaver Cads, 'di ba? Alam nyo, nagulat ako sa naging pahayag ni Tito Soto kasi ang sabi niya lang, wag na lang daw pansinin po. Wag na lang daw pansinin. Ito yung pahayag ni Tito Soto. Hindi ko pinapatulan. Huwag niyong pansinin at nagpapapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin. Itaas natin ang level ng Senate Press. So yan lang po yung naging statement niya sa kabila po mga Kadaver Cads ng napakatitinding akusasyon at revelasyon at paratang ni Mr. Angeliana. Alam niyo kung ako po yung tatayo, no? Sa posisyon ni Tito Soto, hindi ko palalagpasin yung mga ganitong paratang laban sa akin kasi hindi lang pangalan ko yung masisira dito. Maging yung pangalan ng pamilya ko. Kaya kung ako kay Tito Soto, magsasampa talaga ako ng kaso. Magrereklamo ako para linisin yung pangalan ko, syempre, and hahamunin ko si Mr. Angeliana na ilabas mo yung pruweba mo. Ilabas mo kung may katotohanan yan. Napakabait ni Tito Soto. Wag na lang daw pansinin, wag na lang daw patulan dahil ito'y nagpapapansin lamang at tulad ng showbiz, naninira lamang. So grabe din, di ba? Sana bigyan niya po ng ultimatum yung mga ganito. Yun ay, di ba, para mapatunayan na malinis po si Tito Soto at hindi totoo yung mga paratang laban sa kanya. Katulad ng ginawa po ni Bossing Vic Soto, mga Kadaver Cads, di ba? Yung sa Pepsi Paloma na ginawa pong movie ni Mr. Daryl Yap, di ba nagkaroon sila ng kasuhan dyan? At until now, ay dinidinig pa rin po yan, may hearing pa rin sila dyan. So sana ganun yung gawin ni Tito Soto. Huwag yung hahayaan lang, pabayaan, wag pansinin, kasi paulit-ulit po kayong tatapakan niya, Tito Soto. Ngayon ang tanong, bakit daw kaya nagkakaganito si Mr. Angeliana? Ang haba ng pinagsamahan nila
ni Tito Soto at ng iba pang mga dabarkads dyan po sa Itbulaga. So may nabasa akong isang post mula kay Ate Jen Rosbil na true ba to? O diversionary tactics lang to, remove flood control issue. Muling umani daw ng atensyon online ang pangalan ni Angeliana matapos maglabas ng matapang na pahayag patungkol sa dati niyang kasamahan sa Itbulaga sa kanyang mensahe. Tila may pasaring siya kay Tito Soto kaugnay sa mga umano'y isyong matagal nang nananahimik. So, di ba, yung mga na-topic na po ng mga vlogger, ang dami niyang ibinulgar. So, ang tanong ay kung diversionary tactic lang daw ba ito para po matabunan yung issue sa flood control. Kasi alam naman natin, di ba, yung flood control, wala pa pong nakukulong dyan, wala pa pong nakakasuhan, dahil nga po patigil-tigil yung investigasyon laban dito. So ngayon, may panibagong issue na naman which is itong kay Tito Soto and kay Mr. Anjo Eliana. Sa tingin ko, hindi naman siguro to diversionary tactics lang kasi ang alam ko, mga kadabarkads, itong si Mr. Anjo Eliana, maka-DDS to. Binabanatan niya nga po si Bongbong Marcos, no? Si Pangulong Bongbong Marcos. So, tingin ko, mga kadabarkads, hindi po ito isang diversionary tactic lang. Siguro gusto niya lang pong mag-ingay, kumuha ng atensyon para mapag-usapan kasi alam naman natin na medyo wala na pong pumapansin kay Mr. Angeliana. Kaya eto, 'di ba? Pinag-uusapan siya ngayon dahil sa usapin kay Tito Soto. And nadadamay na din po si Bossing Big Soto, mga kadabarkads. Kasi nabanggit po sa live yung pangalan ni Bossing. Sabi nga dito, gusto mo sabihin ko kung sino naging girlfriend mo sa Itbulaga? Na naging girlfriend ni Bossing? Sabay pa kayo? Yan po yung binitawan ni Mr. Anjo Eliana kahapon. So grabe lang, mga kadabarkads, no? Maging si Bossing Big na nananahimik po at nagpapasaya sa noon time show na Itbulaga, nadadamay na din. Pero at the end, nilinis naman yung pangalan ni Bossing Big Soto and ni Boss Joey De Leon tungkol doon sa sindikato na ang leader daw ay si Tito Soto. Si Tito Soto daw yung nagmamando sa loob ng sa sindikato sa loob daw ng Itbulaga. So ang sa akin lang, 'di ba, 20 years po no itong si Anjo Eliana sa Itbulaga, wala po siyang utang na loob dahil binibira niya po ng binibira si Tito Soto. Sa pagkakaalam ko, wala namang ginagawa sa kanya si Tito Sen At ito pang matindi dyan, binigay niya po ng palugit na 1 linggo si Tito Soto para makapag-isip-isip daw, para patigilin daw yung mga vlogger na bayaran daw, mga kadabarkads. So isa po yan sa mga sinabi ni Mr. Anjo Eliana. So talaga nagbanta pa siya, nagbigay pa siya ng palugit. And yung mga ganitong issue naman, napag-uusapan yan, 'di ba, in private. Bakit kailangan pang idaan sa mundo ng social media? Di ngayon, pinagpipiestahan sila sa mundo ng social media. Kayo ba, mga kadabarkads, ano pong sa inyo dito? Please comment down below.